Interested to work and live legally here in Lithuania? Well, for today's vlog, let me share to you the qualifications and requirements papuntang Lithuania. We're chasing stars, we're breaking rules. Our hearts are loud, we're no fools. Every moment Hello everyone, mga gwapo and gwapa. Kung mapapansin nyo po na iba po yung background ko because thank God we are safely landed finally here in Lithuania. So, time check as of this time, 7:43 na po, mag-aalas 8 na po ng gabi dito sa bansang Lithuania. At kitang-kita nyo naman po guys, napakaliwanag pa po dito. So, napakaganda po ng kanilang lugar, sobrang peaceful, napakatahimik, hindi ganun ka-crowded at walang traffic guys. Kaya napakasarap po tumira sa bansang Lithuania. Ipapakita ko sa inyo pala ang view na kung saan nandito ako ngayon. So, ito po guys. Ayan. Kitang-kita nyo naman guys, napakatahimik. Maririnig nyo lang yung mga uwak. Ayan, maraming mga uwak dito guys. Time check, mag-aalas 8 na pala dito ng gabi guys. So, nandito po ako sa harap ng aming accommodation. Ayan. So, ito guys, nagdala ako ng another jacket kasi medyo malamig po ngayon. Pero as of this moment, summer po ngayon sa kanila guys. Pero syempre, hindi naman tayo ganun kasanay sa climate nila. Kaya naninibago pa yung katawan ko guys. Kaya konting ano lang is ako talaga inilalamig talaga guys. Kaya ayan, nag-jacket na rin ako. Okay, so let's go back to the main topic. Ano nga ba ang qualifications and requirements if you are interested na magtrabaho at tumira ng legal dito sa bansang Lithuania? So for the qualifications guys, if mag-a-apply po kayo ng factory worker na kagaya ko po guys, ang kailangan po nila is at least high school graduate or above, 24 to 45 years old, with or without experience ng factory worker. Okay lang yan guys kasi hindi po ganun kahigpit sila pagdating sa mga work experience natin. At yung height po guys is at least 160 cm or 5'2" ang height. Can understand and speak in English. And take note guys, pwede din po dito ang may visible tattoo at left-handed guys. Okay? So, yun po yung mga qualifications na hinahanap po nila as a factory worker position. Okay? So, yung mga shinare ko po guys is based lamang po iyan sa agency na aking in-applyan. Dahil yun po yung mga qualifications na hinahanap nila sa amin as a factory worker. So, punta naman po tayo sa requirements. So, pagdating po sa requirements, of course, at least meron kang valid passport, resume na naka-MS Word file. So, kasi guys, ini-edit po iyan ng agency. Meron po silang mga babago-baguhin po dyan na mga information. Okay? And then, next po is diploma. So, mas preferred nila yung high school diploma po natin. At last po is kailangan meron tayong NBI apostille. Okay? Ayan guys, kung may mga naririnig kayong tunog ng uwak, pagpasensyahan nyo na guys kasi naandito po ako sa labas dahil yung mga kasama ko po sa accommodation, sa kwarto is nagpapahinga na po sila, natutulog na po. Dahil ngayon po is alas 8 na po ng gabi. Kaya ako po is nandito sa labas para makapaghatid sa inyo ng mga informative na vlogs. And then sa mga nag-i-inquire naman po, ayan, kung saang agency po ako nag-apply, okay? So, dito po ako nag-apply sa agency na to. So tingnan nyo po yung kanilang FB page, ayan, at saka take note guys yung kanilang followers ha, kasi marami pong gumagaya ng kanilang FB page. So, ayan, kapag maraming followers guys, yan po yung kanilang followers. So, yan po yung legit nila na FB page, okay? So, i-follow nyo na lang po yung FB page nila dahil updated naman po yan silang nagpo-post kung ano po yung mga hiring na kailangan po nila, okay? So, paalala ko lang po sa inyo guys, kung mag-a-apply po kayo dito sa bansang Lithuania, which is part ng Europe, kailangan guys, willing po kayong mag-antay ng, hindi naman
Hindi po kasi ganun kabilis or kadali ang process ng papuntang Europe, okay? So, dapat po willing tayong mag-antay kung hanggang kailan tayo makakausad yung proseso ng ating application. Kasi guys, ako po, based sa my experience guys, nung unang apply ko kasi is papuntang Poland. So, nagtagal po yun talaga guys ng 2 years bago ako nakaalis. Okay? So, tinaga ko talaga ng pag-aantay yun guys. Kasi syempre, hindi lang naman yun yung sa pang sarili kong pangarap, kundi para din sa pamilya ko. So, kailangan po guys, patience po talaga ang pag-a-apply sa bansang Europe. At dapat po guys, willing din po tayong maglabas ng pera dahil magbabayad po kayo ng work permit guys para ma-process ng agency. Hindi po ganun kadali ang process ng mga pinagdaanan ko guys. Kaya sinasabi ko na po sa inyo ng maaga para po kayo is magkaroon ng idea. Okay? So pero guys, kung talagang porsigido ka naman is why not, 'di ba? Okay? So disclaimer lamang po guys, I am not affiliated in any agency. Hindi po ako konektado ng anumang agency guys, okay? So, sinabi ko lang po kung saang agency ako nag-apply, okay? So, sinishare ko lamang po sa inyo to guys, para po magkaroon kayo ng idea kung saan ako, nag-apply na agency. Take note guys, bago po kayo mag-apply sa isang agency, dapat guys, i-double check nyo po kung naka-register sila or accredited sila ng DMW, okay? Para iwas po tayo scam. Dahil hindi po ganon kabiro ang halaga na ilalabas nyo guys kapag po kayo is magtatrabaho sa bansang Lithuania or kung saan mang part ng Europe. Okay? And that's it for this video guys. Hope you find this quick video informative. Don't forget to click the subscribe button and hit that notification bell so that you'll get notified whenever I uploaded my new videos. Stay tuned dahil marami pa po tayong pag-uusapan ng mga informative vlogs at marami pa po akong isi-share sa inyo ng mga information in regards sa pagtatrabaho ko dito sa bansang Lithuania at sa mga process na pinagdaanan ko guys. Okay? Just remember guys, a yes from God blesses you. A no from God protects you. And a waiting from God prepares you. This is Inday Guapa always saying, if you have a dream, there to make it happen. Bye!